Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng minabot ang pangaral ng ating channel ito sa iba't ibang panig na buong mundo, maging dito sa ating sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, making sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay August 29, 2025 at ganap pong alas 4:23 ng hapon ito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga followers. Magandang hapon po sa lahat ng sumusubaybay dito sa The Assembly of Yahweh. Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig na buong mundo. At magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood o pakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado alas 4:30 ng hapon. Muli isang mabiyayang pahinig po sa bawat isa at loobin po na Abay Hawa na mabukas siya ng pangunawa sa lahat ng aming pinapangaral na ito. Ating pong paksa, konting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ika-4 na. Dapat sana ika-5 no? Pero bali ika-4. At ito po ay yung nakalagay doon sa 14, 15 hanggang 18. Sabi niya, kung inaibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos, dadalangin ako sama upang kaibigyan niya ng isa pang patnubay na maging kasama niyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iwang mga ulila, babalik ako sa inyo. So, minsan pa natin pasalamatan si Abay Hawa sa pagkakataon na binahagi niya sa bawat isa sa atin. Minsan pa na pagkakataon para makagawa tayo ng kabutihan. Siyempre, unang-una kay Abay Hawa, ikalawa sa ating kapwa. Kapwa mananampalataya, maging doon sa hindi natin kaysa, siyempre kasama na ho yun. Ganon din sa ating sarili. So mahalaga, siyempre itong ating tinatalakay, bagay hindi lamang naman itong linggong ito na nakaraan kayo, no? Mga pag-aaral natin, lahat naman mahalaga. Doon sa kahalagahan na yun ay siyempre papaburo ito doon sa mga pagkatapos makinig ay sinusunod o tumutupad doon sa kanyang napakinggan. Kasi baliwala na pagkatapos mong makakinig, hindi mo rin naman ipinamumuhay yung iyong napakinggan, so wala rin. Walang saysay, walang kabuluhan ang iyong pakikinig. Pinakamaganda ko yun kasi mangyayari niyan, dinadaya mo lang yung iyong sarili. Kasi nakikinig ka, baka pati sarili mo nagpe-pretend ka sa iyong sarili, nagkukunwari ka, pero mo sarili mo na yun. So yun ang hindi dapat mga kapatid, lalong-lalo doon sa mga kapatid sa kapulungan. Excuse me. So magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon Sister Shirley Radarisa, Sister Lori Calderon, Vladimiliano Umali, Lisa Indinelli Corsiga, Juliet Umali, Brad San Rotoni, Mr. Ging Macar,
Brad Fernando Pronevo Adeliara, Brad Noli Tungkuan, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Edmundo Umali, Brad Jesse Juarez, Joel Suela, Melchor Pasis, Brad Rodelio Nava, magandang gabi na dyan. Si Brad Pedro at Sister Dominga Bedes. At kung nandito si Brad Wilfredo Bedes, magandang hapon po sa bawat isa. Ang oras natin, alas 4:29. Brad Carlo Roll, Ezekiel Umali, Sister Cristina Juarez, Sister Lolita Corsiga, Sister Chris de la Crostin, alas 4:30 na ang ating oras. Sige po, tuloy na po tayo. So, huling basa ko ay Sister Lolita Porsiga, no? Jen L. Juarez. Yan. Siya ho yung aking huling binanggit para meron ho akong siya mahirap din pagka nandito yung kapatid at pagkatapos ay hindi ko nabasa. Hindi ba? Sa tuloy na tayo mga kapatid. Alas 4:30 na. Kasi doon sa banggit doon sa 14:26 ng buwan. Ang sinasabi niya, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay na magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Alam niyo, napakalaga ho nito yung 14:26 niya ng buwan, nung sinabi niya doon sa kanya mga lagay. Mahalaga yan kasi marami yung tao hindi alam na meron palang Espiritu Santo. Na yung Espiritu Santo na yun, walang iba kundi si Yawa. Alam niyo bang napakarami ang namatay? Sabihin na natin, mula ho doon sa panahon ng lumang tipan hanggang dumating ang Kristo at hanggang sa siya ho ay bumalik uli sa pagiging Espiritu. Marami akong namatay na hindi nakaranas na magkaroon ng banal na Espiritu. Samantalang mahalaga pala yan para sa isang mananampalataya. Kaya nakita natin lahat ho ng mga relihiyon na wala talagang banal na Espiritu. Kumbaga, magulo. Ibig sabihin, wala sa kaayusan ang mga tao. Na iniisip po nung maraming mga mangaral, akala nila na yung kanilang ginagawa ay nakalulungod kay Yawa. Miski naman nung nangangaral siya, kung sinabi niya dun sa Lucas, bakit niyo ako tinatawag, Panginoon, Panginoon, datapat hindi niyo naman tinutupad ang aking mga sinasabi. At sinasabi niya rin doon sa Mateo 7 na marami mga nagsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, Panginoon. Hindi ba gaamoy ka kami ng araw sa iyong pangalan at sa pangalan may nagsigaling kami o nagpagaling kami ng mga mensahe. Sabi ni Yahweh siya, hindi ko kayo nakikilala, mga tampalasan. So doon pa lamang makikita natin, hindi lahat ng tumatawag sa Kristo noong unang siglo ay nakaranas noong banal na Espiritu. At para mas
meron ho tayong mas maintindihan. Kasi yung iba, nag-iisip din eh. Ano ba yung banal na espiritu? Hindi nila alam na yung banal na espiritu ay walang iba kundi si Abay Yahweh. Alam niyo bang merong kapangyarihan yung banal na espiritu na may binigay niya doon sa kanyang mga banal? Hindi naman ko ibinibigay yung banal na espiritu doon sa mga nasa laman. Mapakatandaan mo, kasi sa relihiyon talagang naglulukuhan lang sila eh. Yung nangangaral, nanloloko, yun namang mga pinangangaralan, iniisip nila na yung sinasabi ng mga mangangaral, totoo, tama. Gumagamit din naman ng kasulatan. Pero wala ho talaga yung banal na espiritu sa lahat ng reliyon. Mapa-Muslim ka pa, mapa-born again ka pa, or ano man sekta mo, Adventista ka, Jehovah's Witnesses ka, o ano man. Tingnan ninyo, yung founder noong tinayo ni Kibuloy, di ba? O nasa kulungan ni si Kibuloy. Yung ADB, namatay na yung kanilang founder. Hindi na mababawi nila yung kanilang mga iniaral na wala sa kasulatan, na hindi naman talaga itinuro ng banal na espiritu. No? Kung ipapapansin ko lang mo ito mga kapatid, doon sa gawaan, sa uno. Sabi dun sa uno, tuloy lang muna natin ha. Sa aking unang sulat, isinulat ko ang lahat na ginawa at itinuro ni Yahweh mula nang nagsimula siya sa kanyang gawain. Hanggang sa araw na dinala siya sa langit, matapos niyang mamatay at mabuhay muli. Makailang beses siyang nagpakita sa kanyang mga apostol sa iba't ibang paraan para patunayan sa kanila na muli siyang nabuhay. Sa loob ng 40 araw, nagpakita siya sa kanila at nagturo tungkol sa pag-aari ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. Nag-iwan siya ng mga utos sa kanyang piniling mga apostol. Isang araw noon, habang kumakain sila kasama ni Yahweh, sinabi niya, "Huwag muna kayong umalis sa Jerusalem, hintayin ninyo ang banal na espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. Sinasabi ko na ito noon sa inyo." Nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit makalipas lang ang ilang araw ay babautismohan kayo sa banal na espiritu. 6. Minsan nang nagtitipon sila, tinanong nila si Yahweh, "Panginoon, ito na po ba ang panahon na ibabalik ninyo ang kaharian ng Israel?" Akala kasi ng mga alagad na mag-aari ang mga Israelita, palalayasin ng mga Romano. Yan ang nasa isip nila yung pandito sa buhay na ito. Ano naging sagot ni Yahweh? 7. Hindi pinahihintulutan ng Ama na malaman ninyo kung kailan mangyayari mga bagay na itinakda niya. Ngunit pagdating ng banal na espiritu sa inyo, sabi din sa mga alagad, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. Ngayon mga kapatid, pero mo pagka pala yung banal na espiritu ay ibinigay sa isang mananampalataya, sa isang pinarot, meron pa ng kapangyarihan. Binabaliwala ko kasi ng marami yun. Sabi mo ako sa inyo, marami ang namatay na hindi nagkaroon ng banal na espiritu. Kasi yun pa lamang salitang banal na espiritu. Banal na. So, ibig sabihin, hindi naman siya mananahan sa iyo kung hindi ka banal. Di ba? May kapangyarihan ha? May kapangyarihan. Ang tatanggap nito. Ano ba yung kapangyarihan niya? Para dun sa kapakanan ng mga babago pa lang, o kaya naman ay nagsisimula, o kaya naman ay nasa kalagitnaan, o kaya naman ay matagal nang nakikinig pero hindi pa rin pala naiintindihan, hindi pa rin pala naunawaan kung ano yung banal na espiritu. Kasi nga ang tao naging abala sila dito sa buhay na ito, hindi naging abala doon sa bagay na espiritual na maikli ang panahon na inilalagi ng lahat ng tao, bawat tao, maikli lang.
Hindi magtatagal yan. No? Kaya, maraming tao talagang hindi nakaranas ng banal na espiritu. Ano? So, may kapangyarihan pala. Ulitin ko yun, ha? Yung sinabi ito sa gawa. Sabi niya, ngunit pagdating ng banal na espiritu sa inyo, bibigay niya kayo ng kapangyarihan at ipahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria hanggang sa buong mundo. Pagkasabi niya nito, dinala siya sa paitaas at habang nakatingin, sila sa kanya ay pumaitas, tinakpan siya ng mga ulap at agad na nawala sa kanyang paningin. So, ando na ho, pumili doon sa naging apostol kapalit ni Judas. Ayan. Di ba? Nasa ano yan, 12 patuloy. Doon sa 21-22. Kaya kailangan natin pumili ng tao na ipapalit kay Judas na kasama nating magpapatotoo sa muling pagkabuhay ni Yahushua. Dapat isa siya sa mga kasama natin na naglilingkod sa Panginoong Yahushua nung nandito pa siya sa mundo. Mula noong nagbabautismo si Juan hanggang sa panahon na dinala si Yahushua sa langit, kaya dalawang lalaki ang kanilang pinagpilian, si Matias, si Jose na tinatawag na Barsabas o Justus. At bago sila pumili, nanalangin sila, Panginoon, ikaw nakakaalam ng puso ng lahat ng tao, kaya ipaalam ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang pipiliin nyo. Na maging apostol bilang kapalit ni Judas, sapagkat pinalikuran ni Judas, nasa kapulungan to ang kanyang gawain bilang isang apostol at pumunta siya sa lugar na nararapat sa kanya. Pagkatapos nilang manalangin, nagpalabuntan sila at ang nabunot nila kay Matias, kaya si Matias ang dinagdag sa 11. Maliwanag, si Judas sa kapulungan Kaya nga sinasabi ko nga, hindi ibig sabihin na kung ikaw ay nasa kapulungan, meron kang banal na espiritu. Dos, punta tayo sa kabilang sitas. Pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ng lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Lahat ng mananampalataya. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit na katulad ng malakas na hangin at puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay ng kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos, minakita silang mga ningas ng apoy na para mga dila na kumakalat at dumadapo sa bawat isa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganun. Nang panahon din yon, doon sa Jerusalem ay may reliyosong Hudyo na nanggaling sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkarinig nila ng ugong na iyon, nagmadali silang pumunta sa pinagtitipunan ng mga mananampalataya na mga sila dahil narinig nilang sinasalita ng mga mananampalataya ang kanilang wika. Sinabi nila, hindi ba't mga taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita ng sarili nating wika? Ang iba sa atin ay mga taga-Parsia, Media at Elam. Meron din mga taga-Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Puntos at Asia. Ang iba'y taga Frigia, Pampilya, Ehipto na mula sa mga lugar na sakop ng Libya, malapit sa Cyrene. Meron din mga taga Roma, mga Hudyo at mga hindi Hudyo na nahikayat sa relihiyon ng mga Hudyo. At ang iba'y mula sa Crete at ang Arabia, pero narinig natin na nagsasalita ng mga wika natin tungkol sa mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos. Namangha talaga ang lahat ng tao roon at dahil hindi nila maunawaan kung ano nangyayari, nagtanungan na lang sila sa isa't isa. Ano kaya ito? Pero tinutuyan ng iba ang mga mananampalataya. Sinabi nila, lasing ang mga iyan. 14. Kaya tumayo si Pedro kasama ang 11 apostol na nagsalita ng malakas, mga kababayan kong Hudyo. Kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, makinig kayo sa akin. Dahil ipapaliwanag ko sa kung anong ibig sabihin ng mga nangyaring ito. Mali ang inyong akala na lasing ang mga taong ito. Dahil alas 9 pa lang ng umaga, ang pangyayari ito ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel noon. Sinabi ng Diyos, sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri. Kailan yung huling araw? Yun yung panahon na yun ng unang siglo. Hindi yung ngayon. Ang inyong mga anak na lalaki at babae, mga magpapahayag ng aking mga salita, ang inyong mga binatay, mga akita ng mga pangitain, ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Oo, sa mga araw na yon, ibubuhos ko ang espiritu sa aking lingkod na lalaki at babae, ipapahayag nila ang aking mga salita. Magpapakita ko ng mga himala sa langit, sa lupa, sa pamamagitan ng dugo, apoy at makapal na usok. Kanino ibubuhos?
Doon daw sa kanyang mga lingkod na lalaki at babae, anong gagawin ng lingkod na babae at lalaki? Ipapahayag nila ang aking mga salita. Tanong, yung bang lingkod niya, sabihin natin, panahon natin ngayon, ipinahayag ba yung kanyang salita? Baka hindi ho. Hindi ho ba? Pero niya, ang ganda-ganda ho na sinasabi, pero hindi nga ho nakikita ng marami. Kaya sabi nga sa inyo, marami ho ang namatay at namatay, hindi nalaman nila mayroon palang banal na espiritu. At may kapangyarihan, ha? Pero magkakaroon ka ng karunungan, kaalaman, pagkilala sa espiritu. Yan yung mga kaloob, eh. Ano sabi ko na? Sa unang Korinto 12, mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Unang siglito, sinasabi ni Pablo, kasi nga, hindi alam ng marami. Ano ba yung banal na Espiritu? Ano ba yung sinasabi nilang Espiritu Santo, banal na Espiritu? Hanggang sa ngayon, marami hindi alam kung ano yung banal na Espiritu. Di ba yung sinasabi nga doon sa sulat ni Pablo sa pangalawang Korinto 3:17. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu, naroon ang kalayan. Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. Kaya ho pala, ang taong nasa laman, patay. Bakit? Bakit patay ang isang taong nasa laman? Wala ho yung banal na Espiritu na nagbibigay ng buhay sa kanya. Kaya kahit na anong pakinig, kahit na ano ang nababasa, hindi niya maunawa. Bakit? Patay eh. Kaya di ba sinasabi niya, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Siya ay Diyos ng mga buhay. Di ba? Kaya yung sabi ko sa inyo kahapon, kahit na nasa kapulungan ka, wala kang banal na espiritu, patay ka, spiritually dead. Katulad na nangyari kay Judas, nangyari doon sa mag-asawa, at marami pang iba. Bakit to? Ba't nagkaganon? Tingnan niyo, nasa kapulungan sila, pero namuhay sila ayon sa laman. Yung mag-asawa, namuhay sa kasinungalingan. Si Judas naman, namuhay din sa kasinungalingan. Di ba? Yan ay mga halimbawa na talagang mangyayari yan dito sa atin sa kapulungan. Kaya beware ho mga kapatid. Hindi dahil tayo nasa kapulungan, sigurado na tayo nakaligtasan. Hindi ito reliyon. Hindi ito katulad ng reliyon na pagka ikaw ay andito na, safe ka na. Hindi ha. Hanggat hindi mo pinamumuhay ang iyong napakinggan, hindi mo isinagawa yung iyong napakinggan, walang saysay. Wala kang ginagawa, walang saysay, walang kabuluhan. Di ba? Alam ng mga kapatid na mayroong banal na espiritu. Pero namumuhay ang bawat kapatid na mayroong banal na espiritu, naranasan ng bawat isa yung salitang bunga. At saka yung salitang kapangyarihan. Yung mga kaloob. Diba? Ano yan? Sabi niya, nais ko magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Unang Korinto 12 ito Alam ninyo na nung hindi pa kayo sumasampalata, kayo'y nailigaw sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman makapagsasalita. Kaya nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabing sumpain si Yahweh at hindi rin masasabi ni naman si Yahweh Panginoon kung siya'y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. 4. Iba-iba ang espiritual na kaloob, ngunit isa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Sino yun? Walang iba kundi si Yahweh. Isa lang! Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoon pinaglilingkuran. Lahat ba tayo naglilingkod? Matanong natin. Kasi nga, ibig sabihin, pagka yung salitang naglilingkod ka, ibig sabihin na meron kang pinaglilingkuran. Kung wala kang pinaglilingkuran, wala kang ginagawa, ibig sabihin lang, wala talaga yung banal na espiritu sa iyo.
Ha? Ano saysay ng pakikinig mo? Ano saysay ng panonood mo? Wala. Hindi lamang pala 26,000. Nakita ko nga kahapon, binalikan ko. Umaabot pa ng 40,000 ang viewers. What? Ganon katindi. Sabi ko, nasaan itong mga taong to? Kaya ako inihalimbawa, yung mga nanood na 40,000, 46,000, nasaan sila? Nagtatanong ako, ano? O ganyan din ang sitwasyon ng isang nasa kapulungan na nakikinig lang at walang ginagawa. Pero may kapangyarihan pala, yung tatanggapin nating banal na espiritu, magkakaroon ng kapangyarihan ng bawat isa sa atin. Yung bang kapangyarihan na yon ay naipapamuhay natin? Laking question mark po yan, mga kapatid. Naipapamuhay ba natin yung kapangyarihan na ibinigay niya o binibigay niya doon sa kanyang mga alagad? Naturalmente, nung bigay niya yung kanyang mga alagad nung unang siglo, kasama rin tayo sa panahon natin ngayon. Hindi lang sila ang binigyan. Kaya nga, yung banal na espiritu na yan, ano sabi doon sa mga alagad? Sa inyo magpakailanman. Pangako doon sa mga alagad na. Ano ba yun? Sila namatay na physically. Pero buhay sila hanggang sa ngayon. Yung mga tao, yung mga banal ng unang siglo, buhay. Pablo, buhay. Tataka yung marami. Lalo doon sa babagong mga, paano mangyayari yung Brad na si Pablo buhay? O bakit kung hindi ba buhay? Hanggang ngayon, yung kanyang salita, nakita niyo, yung kanyang isinulat hanggang ngayon, ginagamit natin, hindi buhay. Saka sinasabi na nga hindi siya Diyos ng mga patay. Buhay. Di ba? Namamatay lang naman yung katawan Itong katawan nakikita natin ngayon, itong daladala ng bawat sa atin ngayon, yan lang naman ang mamamatay. Sa maliwanag, may kaloob, may kapangyarihan. Kaya nga ako nagtataka naranasan kaya ng lahat ng ating mga kapatid yung kapangyarihan na binabanggit niya doon. Na meron palang kapangyarihan naranasan. Alam ko, may mga kapatid tayo naranasan na yan. Kaya nga yung mga kapatid, siyempre, natutuwa dahil hindi pa man sumasapit itong ganitong pangangaral, nangyari na sa kanila. Nauna na. Dahil meron silang mga ginawa umibig sila sa mga kapatid, umibig sila sa kanilang mga kapwa. Diba? Andun may balik siya bayawa doon sa mga kapatid na gumawa. Yung iba talagang nanata na talagang saan ka ba naman nakakita? Pero mo, binigyan niya tayo ng kaligtasan sa kasalanan. Ano ba igaganti natin kay Abayawa? Mananatili ba tayong walang kibo, walang imik? O baka sabihin ng mga bunay, praise the Lord! Hallelujah! Puro ganun ka na lang. Ano say-say nun? Hindi ba? Ang laking bagay Tingnan niyo sabi niya doon sa says, 12:6, iba't iba ang mga gawain. Talagang may kanya-kanya palang gawain May kanya-kanya, iba-ibang paraan ng paglilingkod. Hindi bawat isa ay pare-parehas ang paglilingkod. Iba-iba. Iba-ibang gawain. Ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga yon. Ibig sabihin, kung wala kang ginagawa, hindi kumikilos si Abayawa sa iyo. Wala kang ginagawa Tagapanood ka lang, tagapakinig ka lang, wala kang ginagawa. Wala kang kapatiran, nag-iisa ka lang. Ang dami ko nga meron pa nga nag-question may nabasa ko Tawag sa akin Brad, dapat ang pangalan niya ay Yahweh. Question lang naman yun. Bakit ko naman pakikinggan yun? Siya ba ang banal na espiritu na nagturo sa akin na ang pangalan ay Yahweh?
Natural hindi. Natural hindi ko siya susundin. Bakit? Di ba? Naka-default sa A eh. Yung Paleo Hebrew alphabet. O ba't ko susundin siya? O ang ganda pa ng sabi niya, Brad, dapat Yahweh. O ba't ko susundin siya? Di ba? Susunod ako sa banal na espiritu na nasa akin. Celestial na yan, okay lang. Wala naman yan eh. Mas susundin ko si Abayawa na nasa akin. Hindi ba? Makakapinsala pa yan eh. Tuloy ko. Ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga yon. So, hindi ka wait and see, hindi ka nakaupo lang. Siyempre, anong dahilan? Bakit may mga paglilingkod? Ibang paraan ng paglilingkod. Iba't iba ang mga gawain. Bakit? Anong dahilan? Para sa ikabubuti ng lahat. Ang bawat isa'y binigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Patay. Ibig sabihin pala, kung tagapanood ka lang, tagapakinig ka lang, wala. Kasi sabi niya, bawat isa'y. Tignan niyo sabi niya, ayan. Parang napakabilis naman ng oras. Sabi dito, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanyang espiritu. Paano yung Brad? Kung halimbawa, ang isang kapatid, ano ang patunay niya na nasa kanya yung banal na espiritu? Kaya pala, hindi pala talaga tayo makapagsisinungaling. Yung nga, sinasabi nga, pagka dinadaya mo na yung sarili mo at nagpe-pretend ka na lamang, saan ka ba bumabawi? Huwag na natin gayahin ang reliyon, mga kapatid. Ano ba reliyon? Hallelujah, praise the Lord. Purihin. Gagawa tayo, mga kapatid. Hindi ba? Tinan nyo, gumawa ang reliyon, sala. Pero mo, pera, panahon, nag-aaksaya rin sila. Pero lahat pala yun, walang saysay, walang kabuluhan. Bakit? Mali eh. Wala yung banal na espiritu. Tatandaan natin, wala ang banal na espiritu sa lahat ng reliyon. Lahat ng aral ng reliyon, invento. Hindi kailanman itinuro ng banal na espiritu lahat ng sinasabi ng mga reliyon. Bilyon ang hindi magkakaroon ng kaligtasan sa kasalanan. Bilyon na bilyon. Huwag na natin kayahin sila. Dami na nila eh. Gawa na tayo mga kapatid. Kilos na. Baka mahuli pa. Alam ko marami naman kumikilos dito sa atin. Marami naman. Ako na magpapatotoo nun. Pero sabi ko nga, hindi lahat. So alam na natin. Hindi ba mga kapatid? Huwag lang tayo maging tagapanood, tagapakinig. Huwag. Ang linaw na sinasabi ni Pablo. Sabi ni Pablo, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. 8. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang bihira, no? Bihira mo, yung kapangyarihan niyan, hindi pala nagagamit. Di ba? Kung yan pala ay nagamit natin, di ba, nakakagalak yun. Pero mo, nagkaroon tayo ng karunungan. Nagkaroon tayo ng kaalaman. Gamitin natin. Di ba? O huwag natin itago. Huwag natin itago. Kasi pag itinatago natin yan, naalisin sa atin yan. So pagka inalis sa atin yan, ano mangyayari doon?
Kung meron man tayong banal na espiritu, alisin sa atin yan. Makikiusap tayo katulad ni David, makikiusap tayo katulad ni Saul. Huwag mong alisin ang banal na espiritu sa akin. Kung kailan huli na, inalis na. Di ba? Napakapalad ng bawat isa ating nasa kapulungan. Huwag nating sayangin, aksayin yung bawat saglit na tayo'y natitira pa sa buhay na ito. Di ba? Kapiraso lang ang buhay natin. Hindi ibig sabihin na ang edad ko ngayon ay 65. Hindi ibig sabihin matanda na. Kasi marami na mamatay. Yun lang nakikita ko doon. 55. Namatay. 55 ba? Meron pa ako nakita ay 28. 32. O, babata pa niyan. Kung ikukumpara doon sa edad ko. Kasi akala ng marami yung bukas, akala nila may hininga ka pa. Hindi natin pwedeng ipaghambog talaga yung bukas. Hindi talaga. Di ba? Pero kung nasa atin naman yung banal na espiritu, ano man ang mangyari, nasa atin na. O at least buhay na tayo, spiritually. Mamatay man yung ating katawang lupa na ito, talaga na yung mamatay, di buhay tayo. Eternally. Hindi ba? Ang mabigat kasi, namatay yung katawan mo, spiritually dead ka. Hindi, Brad, nakikinig naman ako eh. Hindi, Brad, nanonood naman ako ng ating araw-araw na live. Ano ba yun? Pwede ba natin sabihin kay Bayawa? Hindi ho eh. Kasi doon sa Lucas doon sa 7 ng Mateo lang liwa-liwanag mo doon tingnan ninyo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Ayan 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa karyan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ito'y panahon nung nangangaro siya sa mga audio. 2:22, marami na nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga kami nagsipanghula, kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? 23, at kung magkagaypahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalan. Ano yung katampalasanan? Ano yung ginawa nila? Ang hindi gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Ibig sabihin, pagka hindi ka gumanap ng kalooban ng kanyang Ama, ng panahon na yun ng unang siglo, hindi gumagawa ka ng katampalasanan. Yung hindi mo pagganap ng kalooban, yun ang ginawa mo, katampalasanan. Di ba? Ayan, mga kapatid. Loobin. Loobin ni Bayawan na itong ating tinalakay ngayong araw na ito, itong hapong ito ay sana naman ho. Sabi mo, nakakapanghinayang. Teka. Ayan. Sino po yung aking hindi nababasa? Nagloko na naman yung aking monitor na isa. Kaya balik lang ako yung aking mga nabasa na nung kanina, hindi ko na uulitin ho yun. Teka, yung huli kong binasa ay hindi ko na naman siya mahawakan. Teka. Janmer Corsiga, Fortunato Juarez, Bradmel Umali. Ayan, bumababa siya. Sister Elizabeth Benz, Sister Vivian Bando Humana, Shirley Bando Abrera. Ayan. Roslyn Bandoho, Sebastian Juarez, Sister Maria Victoria. Leonardo Corsiga, Brad Wilfredo Bedes, Cecil Manyoso. Ayun. Sana nabanggit ko lahat
Sister Chris Junker ba nandito? Ayan. Yan, isang monitor, hindi na gumalaw siya. Si Brad Rodelio. Ayun, si Sister Dominga Gonakaw Bedes. Ayan, nakasin sila eh. Kaya hindi lang nakukuha sa ating live, pero nakasin na. Sister Lori Calderon. Ayan. Muli po, maraming salamat. Lobin po na Bayawa. Bukas ulit. Huling bahagi na. Nakalima lang tayo. Absent tayo ng isang araw. No? So, pagka meron pala tayong banal na espiritu, may kapangyarihan. At yung kapangyarihan yun, dapat nararamdaman natin, dapat naisasagawa natin. Pakasarap kayang maranasan yung banal na espiritu na nasa iyo. Di ba? Troy Corsiga, Milsa Pasas, nabanggit ko na kanina bro. Noritong Kuwa, maraming salamat, Abay Hawa, sa napakalinaw at napakagandang aral. Mensahe sa kapulungan, kay Lisa Bro Eman, makapat sa kapulungan. Maraming salamat po. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain ni Abay Hawa sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na atin pong inilalagi sa mundo ito. Uli, tayong ipapasalamat sa lahat po ng ating mga followers, ulitin ko ulit. Doon sa mga nagko-komento doon sa atin sa YouTube, nagpapasalamat po tayo dyan. At sa lahat po ng viewers sa Facebook Live, maraming pong salamat. Sana loobin ho ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa. Doon sa hindi pa nakakaranas sa banal na espiritu ay meron tayong maminis sa buhay natin kapag tayo ay inabot na ng kamatayan. Ang tao, abalang-abala sa buhay na ito, maikli lamang ang buhay na ito na pinagkakaabalahan pa ng tao. Mas bigyan natin ng pagpapahalaga yung bagay na espiritual sapagkat yun ay walang hanggan. Kung ikaw naman ay namatay dito sa buhay nito, o yung physically dead, at pagkatapos ay spiritually dead, eternal death na po ang mangyayari. Hindi na po maranasan yun pong salitang buhay na walang. No? Napakasarap maranasan ng merong isang banal na espiritu na nasa atin. Yung namumuhay tayo, taliwas doon sa buhay natin nung nasa laman. O tatandaan mo ninyo ang isang tao na nasa laman, patay. Bakit? Yung banal na espiritu na nagbibigay ng buhay, wala. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa laman, patay ka, spiritually dead. Kaya wala kang gagawin, wala kang ginagawa patungkol sa spiritual. Ang ginagawa mo lamang ay patungkol dun sa material sa buhay na ito. Naaksaya mo yung panahon. Inaaksaya mo yung panahon o yung araw-araw na inilalagay mo dito sa mundo ito. Doon tayo nasa laman, inaksaya na natin yan. Hanggang ngayon ba, inaaksaya pa rin natin yan? Sana hindi naman. Muli, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.